Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pahirapan ang pagsakay ng ilang commuter ngayong nabawasan po ang mga namamasadang jeepney. Kasunod po yan ang naunang banta ng LTFRB na huhulihin ang mga hindi pa consolidated. Sa isang lugar sa Maynila, to the rescue sa mga stranded ang mga tricycle. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Pia, Vicky, Emil, ngayon ang unang araw dapat nung sinasabi nilang hulihan dito sa mga unconsolidated jeepneys. Kaya tayo ay nag-ikot para tingnan natin kung paano ang implementasyon nito at paano makakaapekto ito sa mga pasahero. Kung halimbawa, turns out marami palang mga jeepney ang magtitigil pasada ngayong araw. Walang bumiyahing jeep mula sa isang terminal sa Nagtahan, Maynila kanina umaga. Hindi pa kasi consolidated ang kanilang jeep. Humaba tuloy ang pila ng mga pasaherong walang masakyan. Mabuti at sumalo ang mga tricycle sa rutang ito. Kawawa po mga pasahero, walang jeep eh. Wala po, tumigil sa biyahe. Yung napaprint ko pong money na ginamit ko for school, nagkulang na po. Pagpunta ko dito sa sakayan ng jeep, nakita ko po to. 20 pesos po pa lang, dala ko lang po is halos 14 pesos na lang. Jeep po yung sinasakyan ko pauwi po talaga sa amin. Kaya lang po strike po. Wala po akong choice para mag-tricycle kasi pag nilakad ko po mainit po eh. May libreng sakay naman na dineploy ang LGU ng Maynila. 40 jeepney sa rutang Paco, Rotonda, Nagtahan sa Maynila ang hindi pumasada dahil hindi consolidated. Paano kami babiyahe kung huling kami ng LTFRB? Biyahing-biyahe kami, tutusin lang. Kasi mga driver ko dito, puro may mga pamilya yung pinapakain. Kung huliin nila kami, dahil di kami consolidated. Dismayado ang mga pasaherong nagkakasya lang sa 3 modern jeep na natirang bumabiyahe sa ruta. Dapat siguraduhin lang may sakyan ng mga tao kasi kawawa ang mga commuter ngayon. Wala masasakyan. Sa dami ng pasahero sa umaga, hindi naman kayang lahat yan. Sakay lahat ng ibang biyahe. Sa monitoring ng LTFRB, 313 na ruta pa sa Metro Manila ang may mga traditional jeepney na hindi na nagpa-consolidate bago ang April 30 deadline. Pinakikiramdaman daw nila ang epekto sa mga pasahero dahil marami sa mga rutang ito ay bumabiyahe galing o papunta sa commercial hubs. Sa Caloocan, Balintawak, 8 ruta ang nabawasan ng jeep. Pero sabi ng LTFRB, sapat ang mga bumiyaheng consolidated na. 13 ruta naman galing at papuntang Blumentritt ang nabawasan ng mga jeep na bumabiyahe. May mga bumabiyaheng consolidated traditional jeepney at e-jeepneys. Sentro din ng babaan at sakayan ang Cubao sa Quezon City, kung saan 13 ruta ang apektado ng tigil pasada ng mga unconsolidated jeepneys. Pero wala namang na-stranded na pasahero. Sa ating pag-iikot ay wala naman tayong nasaktuhan na hulihan, Emil, At wala rin tayong nasaksihan na malawakang eksena ng stranded na mga pasahero maliban doon nung umaga na rush hour na pinakita natin sa area ng Nagtahan. Pero itong maghapon, wala tayong nakitang grabing epekto sa tigil pasada at sa hulihan supposedly na gagawin. At ating inaantabayanan ngayon kung ano ang magiging assessment ng otoridad dito sa unang araw ng kanilang crackdown. Mula dito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar.